Hindi pa man natatapos ang working visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Amerika, naging produktibo na ang kanyang biyahe lalo na sa usapin sa seguridad, ekonomiya at enerhiya. Narito ang report. Kung si House Speaker Martin Romualdez ang tatanungin, mas pinalakas na seguridad at dagdag oportunidad para sa Pilipinas ang magiging bunga ng muling pagkikita ni na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at US Vice President Kamala Harris sa Amerika. Bahagi ang House Leader ng delegasyon ng Pilipinas sa Estados Unidos. Kwento niya, isa sa mahalagang natalakay sa pulong ang shared commitment ng Pilipinas at Amerika sa pagsusulong ng international rules and norms sa South China Sea. Kasabay dito, ikinalugod din ni Romualdez ang naging usapan ng dalawang lider kaugnay sa mga isyung pang-ekonomiya na tiyak na mapakikinabangan ng dalawang bansa. Bukod dito, nakadakdaring tumulong ang Estados Unidos sa plano ng Pilipinas na gumamit ng nuclear power para malimitahan ang paggamit ng fossil fuels. Sa ilalim ng 123 Agreement ng dalawang bansa, maglalaan ang Amerika ng legal framework para sa investments na may kaugnayan sa nuclear power. Bibigyang daan ang pagpapadala nila ng kanilang nuclear technology at equipment sa Pilipinas. Tiniyak sa 123 Agreement ang ligtas na paggamit ng nuclear power, nuclear security at non-proliferation sa pag-abot ng ating climate goals. Nanawagan din si Pangulong Marcos sa matibay na kooperasyong pang-ekonomiya at teknikal para tsaking magiging abot kaya ng lahat ng bansa ang green energy solutions. Sa kanyang intervention sa APEC Leaders Informal Dialogue at Working Lunch sa Moscone Center sa San Francisco kahapon, sinabi ng Pangulo na pwedeng maging daan ang APEC para masolusyonan ang climate injustice sa mga bansa na hindi naman responsable sa emissions, pero sila ring nakararanas ng matinding pinsala. Dagdag pa niya, sa pamamagitan ng kooperasyon ng APEC, maaaring matugunan ang mahal na green technology, maging liberalized ang sektor at mapabilis ang green and trade investment. Dominic Alberor, para sa Bayan.